magkakaroon ng computer center sa mga gubat. Yan yung internet doon. Mga unggoy. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, Lord. tignan natin kung paano ba yan talaga. Yan ang samantalang yung mga teachers computer ang mga unggoy. Walang kwenta ang SONA. O yan talaga ang tila pinapalabas ngayon ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, ang kapatid mismo ni Bongbong Bangag Marcos. Dahil aside pala doon sa racket, mga kababayan, no, na pinagsasabi ni BBM, hindi kasi tayo nanood ng full sa SONA dahil nakakaumay Meron pa na sinabi si Bangag doon, mga kababayan, na magtatayo siya ng parang computeran, mga kababayan, mga computer, mga computer system sa gubat. Visit! Sa kagubatan. Magtatayo ng mga computeran. Visit. Alam ba kung computeran mo doon, Bangag? Mga unggoy? Yan ang sinabi ni Amy Fascinating daw, mga kababayan, dahil bakit doon ka magtatayo ng mga computer sa sa kabundukan. Aside pa yan sa racket, mga kababayan, panoorin niyo po. Nakakapagod ang Senado ngayon Grabe. Grabe, malala. Nakakahiya na nga kasi dadalawa lang yung batas na napasa namin sa napakaraming listahan ng priority. Maliban pa sa priority. Yan nakakahiya ang Senado, mga kababayan, dahil dyan sa mga tulpok, yung mga Bendalo, Lacson Soto, Kiko Matsing Pangilinan, sina Risa Virus, mga kababayan. Yan ang nakakapagpasama sa imahe ng Senado At marami pang iba. May mga iba pang priority outside of the 53. Pero nakita naman niyo, labis-labis ang politika. 4 ang aming Senate President sa loob ng isang taon. Tama ba yun? My goodness, grabe. Papalit-palit. Tapos, dahil ginugulo ni Bangag. Ayan naman. Talagang wala kaming magagawa kundi politika. Yan ang problema. Pero sa kabila ng lahat ng yan ng inyong nabanggit, ano po ang sekreto ng Amy Marcos? Bakit parang hindi naman halata sa itsura ninyo kayo stressed? Meron bang sumusunod sa inyo na makeup artist? Huwag ka lang mambola, boss dada. Wala nga wala akong glam team, wala akong gana, wala sa mood. Talaga naman. Higit sa lahat, ang minority, walang pambayad. Wala, zero-zero na yung mga kwan namin, mga project namin, kakainis. Kahit yung binanggit sa SONA, Di bali na para pagkatapos niyan, walang naipupukol sa inyo na issue. Kasi may naririnig kami dyan meron daw isang senador dyan na sinusundan ng makeup artist. ayan naman, mga Ayan. Si Raisa na yan. Raisa. Pag may sumusunod daw na makeup artist, ibig sabihin, mukhang impacta daw yan. Ay. Mga impacta. Tapos hindi daw kayo pinapansin, Ay, Hindi daw talaga. suplada na daw. Talaga naman. Kayo talaga. Comment. Ilan lang ang babae sa Senado nga? Di 5 lang yata kami, no? Bahala na silang magano. Si Risa na yan. May 4 sa minority di ba? Pero speaking of yung Senate, Si Virus lang pala, mga kababayan, andun sa nakibangag. Tapos, sasabihin pa niya na andun daw siya sa opposition. Position mo, mukha mo, Virus. Senator, ilang beses na kayo nagpalit ng Senate President, tapos may mga nangyaring gulo nitong nakaraan. Kumusta po ang Senado ngayon in terms of yung environment, security? Alam mo, hindi siya komportable. Unang-una, pagpasok mo pa lang, saan ka nakakita na sabi, talagang marami daw bomb threat, may kung ano-anong threat, nakakapraning Pagpasok mo pa lang, 6,000 yung pulis, tapos naka-barbed wire lahat, ganun. Parang hindi Senado parang papasok ka ng garrison, ano ba yun? Tapos yung mga NBI nung umpisa, sila yung Dahil yan sa kapatid mong Bangag, I mean. ba? Kinakalkal pati mga At empleyado saka asawa niya Ngagva. namin, ba yun? Ang gulo. Hakaasar. So pagpasok mo pa lang, tense na. Ano ba to? Ano ba to? Tapos pagdating mo dun sa itaas, hindi nagkikibuan. Dati, kahit balitaktakan, todo debate, argumento, kompleto. Pag alis naman ng plenary, chikahan naman kami. Pero ngayon parang nakaka-stress Parang toxic na medyo toxic na talaga. Hindi lang, medyo toxic na talaga. Hindi kaya doon nakuha ni Ontiveros yung threat na sinasabi niya? Kasi binantayan daw Tapos hindi kaya doon niya naisip, ay ako may threat. Kaya pinapatayan. Si Ding Chains kasi. Usong threat. Ayun naman. Anyway, Pero abogado yung si Ding Chains, mga kababayan, no? So alam niya, mga kababayan, ng posibleng mga consequence nun. Kaso nga lang yung jurisdiction, mga kababayan, andun sa Amerika.
Abulin nyo. American citizen yon. Simulan na natin ang usapan ha. May ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa Ay, inyong hindi lang nakakadismaya. Walang kwenta. aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasailalim sumasalamin sa tunay na sitwasyon? Lahat ang sumasalamin mga kababayan sa sa estado ng bayan, yung nakawan, una niya. Agree tayo doon na mayroong mga nakawan mga kababayan. Pero, budol ang sabi niya, natutugisin niya sa Ng ating tambalos-los. bansa. Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. May sariling bangag Ano Di ba? yata rin report doon na kunyari may accomplishment. Wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Siyempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo. Ano ba yun? Na magkakalaunching pa sa Cagayan. Kauna-unahang spaceport. Kapatid Yes, pa the naman Lord. sa Ilocos Norte. Sa GMA ha, GMA mga kababayan ang nag-news ha. Yung total project noon mga kababayan, 17 billion. Pero yung rocket na papali pa rin BBM, 100 million. Dahil payat na rocket, hindi aabot sa space Parang baby rocket lang. Pero yung talagang mga kababayan, 17 billion daw. Billion ha? Sabi ko sa loob ko, wala na ngang port dun sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Ay, Cagayan nako. na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano Ang kaniyang reason mga kababayan is daw? Simbolo ng kaunlaran ang buisit. Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Hala, ayan na naman. Duda nga tayo dyan mga kababayan is, yung missile. Baka pang nila yan, pang flex mga kababayan sa China. Mga ungas. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa racket na to? Ay, uutangin lang yan nila. Taka nga ako ba, kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala na nga baril. Na Utang. second hand na bulok galing South Korea. Hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan, nakakapagtaka. Ang Utang dami-daming ng bangag nyo. sinasabi na paggagastusan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion nung DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report na maayos. May malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang Walang pinaka-importante, kwenta. taas ang sahod ng guro. Yan ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Yan yung internet doon. Mga unggoy. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, Gusto, Lord. tignan natin kung paano ba yan talaga. Yan ang Samantalang yung mga teachers computer ang mga unggoy. ganun pa rin yung sahod. Pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila doon sa salary standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may sasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion Gawin niya muna. Yan mga budol mga kababayan Dapat ginagawa muna mga kababayan bago sabihin. Otherwise, buladas na naman. Kagaya ng mga nakaraang na mga kababayan na walang update na nagawa niya ba o hindi. na politika na rin Naku, Bangag. pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan.
Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano nyo po marirate itong naging sona ng presidente na inyong kapatid? Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Kami, hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami Walang gana. kita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang. Last year, wala akong gana. This year, Dahil, ito sa Aimee, dismayado ito mga kababayan dahil gusto talaga niyang itama mga kababayan ang mga maling nagawa ng mga Marcos noon. Second chance. Yan talaga ang gusto niya. Kaso lang ang kanyang kapatid na bangag mga kababayan, mas malala pa ang ginawa. Kung ito na lang sana siguro ang pinatakbo, mas okay pa siguro mga kababayan. Kaso nga lang, wag mo lang gawin ha, Aimee. No chance for you na. Nasasabihin na naman ako na lang ang magre-redeem ng aming pangalan. Wala na. Mapapatawad ka namin, pero ang hindi namin mapatawad ang naglagay na naman ng another Marcos, mga kababayan. Please. Hanggang senador, okay lang. lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ang mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos dalawa kinulong. Isa fugitive. Tama ba to? Maglabas ka na lang kasi ng ebidensya na, di ba sabi mo, adik? Ilabas mo yung ebidensya mo. Hindi naman yata karapat-dapat. Pero may Palibasa picture, nagsasalita ng kritisismo, posisyon daw, ay nako. May picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin a-attend kayo dun sa zona eh. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit. Puro aso yun. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatay Sino? ko. Si Romualdez? Sabi ko, eto, sang katutak na ratasong itim. Ibuo mo yan, gawin mo ang palda, at saka yung bulok na na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay. Gutay-gutay ang mga- Piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding Sina virus mga kababayan, grabe, parang nag-fashion show, no? sa zona po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, diretso, sabi ko, common sense lang eh. Pero kung kayo po tatanungin, Common sense. Ungas talaga yung si Clay Castro. Siya ang walang common sense mga kababayan. benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 Yan ang common pesos sense, no? bigas. Na ewan kung bakit naman yung pinangako, naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako, paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono kataas-taas, yung krudo kataas-taas, yung ganyan, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ang todo. Wala nang debate eh. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam, na crudo, at saka Wala. yung gasolina. Wala naman. Parang Bangag talaga, no? Bangag talaga mga kababayan, no? Sino pang naggagaas ngayon mga kababayan? Kerosene. Tapos, sa transportasyon, gasol ba? Hindi naman gasol ang ginagamit namin. Gusto namin excise tax sa diesel at gasolina. kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman eh. Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Pero nagano po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Ading, hanggang ngayon mga kababayan, hindi ko pa natapos ang SONA. Yun lang umpisa dahil curious eh. Tapos, pinatay ko na ang TV. Muntik ko na mahampas nga. Kaso nga lang, naisip ko nga, bibili na naman tayo ng bago kung masisira ang TV natin. Kasi ako pag nagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. kami, parang nangingiwi na rin tayo mga kababayan.
parang hindi tayo makahinga dahil ano na naman yung sasabihin nitong bangag Pag nito. minority, nagtipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Nagtatawanan. Ay, ako na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nananervous ako. Natakot ako kung anong sasabihin eh. Kasi, yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, Pati mga ulo eh, samantalang unggoy! santo ka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero Sen, sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa nung mga sinasabi niya sa SONA? Ay, Naman yun eh, marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong dun eh, di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman, pero Ano, hindi kami naniwala na siya. Budol na naman yan. sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Eh, alam no, ng tao kung ano. Promise kalagayan of ng the buhay nation yan nila, eh. no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog dun sa SONA na yun ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. nga, Ano ang sa palagay po ninyo doon? Ewan ko, asa na yung Nonsense. pasabog? Tagal naman natin nag-iintay. Wala na. Tapos yung Nauna pa New si Year. Libiste, mga kababayan. Mauna pa si Jing Paras. Tapos na yung Pasko, Oh. di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako. Ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng turing. Oh. Eh bakit dito? Ang tagal-tagal. Si Naloren, oh. Tutak na yung ebidensya. Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niya si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yun, yung goods pa kayo eh. Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin nyo, Sen, Liquidities. Ang ano yun, mga kababayan, ang sabi niya, di ba yung mga smuggler dapat pangalanan? O, wala. Ngayon, ano sabi niya, iniquities? Posporo. May posporo, walang sumabog. matutuloy kaya yan? Witness. Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala eh. Kasi yun nga, yung sabi na wala, kakasuhan daw. Eh, ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti. Oh, yan talaga. Investigation. Yan talaga. 28 kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng Oo. presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Naku si po. Sunny Belmonte. Ayun, Nandiyan pa nandun. sila. Gloria! Oo, Si Cayetano. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Baka yun, no? Baka si Alan, mga kababayan. Dahil ngayon ginigipit si Alan Cayetano na ngayon ay Pero wala rin. naman duda eh kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito yung inyong pinsan. Eh parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, no, nagpalakpakan. Palakpakan ang mga Kasi buisit. nasa- Ay, Ngayon? tayuan, di ba? Palakpakan. Ay, paano na yung salamat kay Speaker na nagsasalita? Oh. Paano na Dahil yun? kay Speaker. Di ba? Nako. Mga taex, mga maex. Ewan, ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Mm-hmm. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang Bycam. Eto pa nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA, dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung Ano pala? Anong ginawa nila? Mga yung mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung 2 malaki. Wala nga Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng SONA yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Eh, nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week Ayan. daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Eh, ba't tayo nag-SONA? Para SONA. Bago mag-SONA, dapat binibigyan niya. Andun na dapat kasi aaralin na kagad yun First item yun most important bill yan That's the most important law. Pag-uusapan hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok na yung
negosyo. Wala na koleksyon? Tumal ng negosyo. So, Puros baka- biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis. Mas mura daw kesa sa malugi ng tuluyan. Ayan. Kaya nga wala yung budget eh. Sabi ko nga, ano ba ito? Tayo nagsonang walang bit-bit. Senator Amy, ito, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Adik! Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, Dahil si Lisa. kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Sino ba talaga ang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan eh. Bakit pa sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na. Wala nang pananakot, wala nang paandar. Ano mo yun? Di ba parang ano siya? Parang rehash lang nung statement Budol! President Erap noon yun. Oo. Nung Walang kamag-anak. Kapatid Walang pinsan. Wala kang Di ba? iwi nga. Ang hirap eh. Kasi, ang inaasahan, pag, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat sa nakalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto yung mga priority, ito yung nagawa natin, ito yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan, kasi nakalimang taong nga na eh. Oh, wala eh, walang Tama update na yung eh. listahan na. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na eh. So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Sa legacy. Next year, mga kababayan, wala na. Last na niya. Hindi ganun. Last SONA. Kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Talagang magtrabaho ng public. Bangag! Anong nakakasintak? Pinagkabit ang tulay. Report doon. Maintenance and repair lang yun. Yung ayuda niya, report ng DSWD. Hindi, meron daw po kasi pang yung last zone doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon. Wala pa, hindi pa nga nakasuhan. Hindi pa nakukulong. Susunod Hindi pa nakasuhan. Nakasuhan na. Reserve pa lang, reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasa mentahan Oo, na. hindi pa Talaga, natutuyo. promise. Diyos ko, Lord, budol. Ako, Ang nakasuhan, si Marcoleta. Ewan ko, hindi ko nga hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Magkakaubusan eh. talagang medyo- Ay, no, Amy. Ibulgar mo daw yung role talaga ng palaka dyan. Bigay ka ng yung concrete evidence. disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986. Bangag kasi yung kapatid mo marami eh. na- Sabi mo ha, bangag. Hindi yan ang nangyayari. kaming natutunan, na nakasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob. Mabigat talaga yung paghihinayang. Pero Oo. Lalong-lalo na ang mga Duterte. Dahil tinaydor nyo. O nung kapatid mo. Kung kayo po ay kasi nung eleksyon natatanda ko magiging super ate kayo kanyo. Ngayon, sabi ko Talagang nga, aalalayan niyo Wala nga ngayon, hindi na Kung super ate Kung eh. kayo ay hindi na hindi kayo kumbaga Hindi na nga sila parang magkapatid, di ba? Term na echepuera. Sa tingin po ninyo magaguide nyo ng may yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. Ano ba yan? Bakit i-guide ba kababayan? Paano ka pa maging presidente mga kababayan kung kailangan mo pa ng guidance? Weak leader ka ba? Presidente ka mga kababayan, ikaw ang magmamando. Hindi ka kailangan ng guidance. It's all up to you. Dahil ikaw ang binoto. Kagaya ni Tatay Digong, siya talaga ang nag-lead mga kababayan sa ating bansa. Leader ka kasi. Tapos mag-guide ka, may seat. hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat, pero at least, yung mga priority Bata, ano ba yan si Bangag? Wala bang utak yan mga kababayan na kailangan pang guidance? naman sinasabi na alam ko lahat, pero at least yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala namang binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin na ang kalsada ngayon, talagang
maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, nagbabaril. Paano ka naman yan? Talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic yun. Di ka pwede mangalakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nang nag-i-invest sa Pilipinas, tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. Ayun. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman ko nang hirap magtanong sa inyo na binabanatan yung kapatid nyo. Sa totoo lang po, nahihiya kami. Sabi ko nga, paano kaya ninyo natitake yun na meron kayong kakayanan? Alam nyo po, madalas ko sabihin dito na kung meron mang nakakuha ng talino at galing ng inyong ama, definitely hindi po yung kapatid nyo, hindi kayo. aray ko. Totoo po yun eh. At alam ng lahat ng tao yan. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya Yeah. at masakit na Bakit talaga? makita na pumapalpak na maari naman, tama kayo eh, ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Ngayon, may tatanong ko sa inyo to noon eh, paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Marcos? Wala, kaya nga, ano ba ito? Hindi ko nga masagot yan eh, kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi maganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA, binibilang ko kasi nagtataka ko, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Hoy, batas ko yan. Tapos, binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Basta ko inaaway, puro naman akin. Yung 40 bills ko, yun ang sinona. Nagtataka ko, teka muna, pati yung systems laws, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to no copying no copying. Ba't kayo galit sa amin? Mangungopia lang pala kayo sa bandang huli. Ay, nako, talaga naman tong buhay na to. Pati yung labas ng... Oh, yung mga labas na nakakatawa nga. It's so funny. I don't understand. Pati yung mga yung mga sahod na wag muna mag-tax, yung income tax itaas na 350. Ako nga kasali pa yung mga bonus, yung mga Christmas, ganyan, tanggal. Wala nang tax free. Ayun, sabi niya, ita-tax free daw niya. Sana nga. Pero Iwanan mama, niya. in fairness, ito, disclaimer lang din para sa inyo. Kami pong Banateros, hindi po kami sumuporta sa inyo. At alam nyo po yan. Pero yung ginagawa ninyo sa Senado ngayon, kahit pa paano nababawi yung, sorry po sa kapalpakan ng kapatid nyo. Yung ginagawa ninyong, lalo na kahit, kasi sa pagtatanong, alam naman natin yung mga, wag na tayo punta sa details, pero alam naman natin yung mga nandun sa majority senator, talagang parang final na sa utak nila, impeach si BP. Pero kayo, napapalabas nyo talaga yung totoong mga sinasabi ng witness. Yung kanilang Nag-e-effort nga pag-inconsistencies, ako ano? kasi parati akong sinisita, masyado ko daw kaibigan si VP. So definitely daw partial ako at sigurado na ako boboto kontra sa impeachment. Sabi ko, yun nga, katulad sinabi ko kanina, sumumpa naman ang Constitution, yun ang una, kahit kaibigan, kahit kaalyado. Pero, eto nga, kaya pag nagtatanong ako, binabasa ko maigi lahat ng kanilang konteksto, no? Para dun tayo matidikit sa dapat tatalima sa ebidensya. Nakakaasar naman sila. Hinihingi pa yung ebidensya sa akin. Buti nga po kayo nagbabasa. Yung mission prosecution, di marunong magbasa ng Akala kanilang ko ebidensya. yung sinubmit nila, hinihingi sa akin. Gusto ko sabihin, hoy, kayo nagbigay ng annex na yan. Kainis. Ano ba yan? Kung take 3 ka kasi sa bar, medyo talagang Oh, ayan naman. Sino yan? Take 3? Take 3. naman. Kumbaga sa ano, Dinay niya si Lenny. pelikula. Take 2 lang. Take 1, take 2, take 3. Oh, at least naman nung take 4 ox na. Okay. Hindi kasi alam mo kung bakit. Oh. Hindi mabasa, singkit.
Oh, ano pe? Yan ba yung ano? Kuya, yan ba yung Iba may yun, ah. project sa Maynila? Maraming galihon? Nakabang Ay, kwenta? Kayo ay. Ay! Parang kilala ko na yan. no? Kami naman po yun, kami. Ang tanong Ano mo, naman yung mga kasuhan, ma'am? Si Jay, may tanong. Senator Amy. Pero in fairness yung mga congressman na laging nandun. Yun nga, kaya nga doon nga kami medyo nag-aalala, Madam Amy, kasi hindi ba, sabi nyo nga, yung supposedly, di ba napirmahan na yung kung magkano ang budget natin. Dapat Yes, ito turn that's over right. na yung Correct. yung plano paano ibabalang kasi yung 2027 budget. Papaanong matatapos ito on time kung may impeachment, May impeachment. meron pang Oo. hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung hinaharang flood nyo. control. Pero hinaharang namin. Ba't naman naharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi daw uunahin yung flood control eh. Ano ba yun? Nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon eh. Ayun. So, gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga Bakit testigong- kaya nasabi yan ng senador na napakatino? Oh, ayan naman. Si baka bendalo na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my first year of my second term. So, Kasi 2019 eh. so 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon na yan? ibig Mga sabihin, 15, seven. ganun. 7. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years? So 30 years old nung naging senador kayo? 12. Hindi. Ang tagal. Kasi 37 eh. Ang tagal ko sa house. Bakit ganun? Humble na humble naman kayo. Pero may mga senador, isang taon pa lang senador, akala mo sila na may ari na ay yayabak. Kayo ah. Mga kwelyo? Oo. Hindi, dalawa yan yung majority. Isang napakatagal, napakayabang din. Ito naman Talaga, bagito. kayong ganyan, ah. Mga classmate ko yan. Basta, si Soto, tumanda na Sino ron. yun? Sino yun? Oh, Tumanda ayan na naman. ron. Soto Grande. Parang walang nagawa. Si Ma'am... Ikaw talaga. Ma'am Amy, 7 years pa lang. Tanggal Marami niya. na nagawa. Pero, Siyempre, kasama natin eh. talaga. Eto, Senator. Sep. Eto, Senator Amy, total Talaga. na pag-usapan yung mayayabang No, ayun na naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos. Nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Dapat gano'n ang pinag-usapan natin. Parang may utos galing sa ibang lugar. Parang gano'n. Hindi, nakakapagtaka eh. Dahil, di ba dapat ang Senate, medyo last bastion na yan. Saka dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Dapat hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Pangit yun eh, kasi nawawala yung balance. Sa tingin niyo, ma'am, Separation sinong of power. sinong nagiging hadlang o ano nagiging hadlang diyan para magpanagot yung mga opisyal, yung batas ba natin, yung politika o sa tingin niyo meron pang iba? Kung maintindihan eh, talagang, ewan ko, para sa akin, 2028 talaga yung nangingibabaw sa lahat eh. Parang, sinong tatakbo sa 2028? Paano manatili sa pagkatapos ng 2028? Ayan, labas ng labas yung mga survey, palakas ng palakas si VP Sara, yun ang problema. Kaya kung ano-ano nangyayari sa bansa natin, hindi naasikaso yung dapat tutukan at ewan ko ba, nakakalungkot. Senator, si .01 ba at palagay nyo tutuloy? Nako, alam mo naman to. Kakapala na ng mukha mo. Di ba kayo Alam sa kakapalan ng makeup eh. Gora na nung ikaw talaga. Kayo talaga. Ang hirap talaga magpresidente. Ay, mahulog ng langit yan eh. Ewan ko ba, ba't pinagpipilitan? Di ba kayo nagsisi? Or before hindi kinonsider na instead si Ading ikaw na lang?
kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw na tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng Pero- anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta back up. Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Kung Marcos daw ang tatakbo, ayun, tinulong ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, no, kayo presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba mag-presidente? Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig ba ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman may kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas, may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya, tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na Nagugulat na lang tayo, maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero Pero ma'am, ba, di ba, titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Ma'am, marami nagtatanong regarding do sa Pax Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po, Involved ang Senate, Congress. Involved ang legislative branch? Ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Pax Silica. Kasi sabi dyan, critical minerals, data, AI, di ba? Andun yun yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. Natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi talagang ibang klase yun hindi siya parang gold na imamine mo tapos na-excavate ng buo. Hindi yun sinasala. Alam mo yun? Sasala yun hiwa-hiwala yun ibang klase yung rare earth na parang buha-buha gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok, isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki parang yung buong 400 plus yung- na Yung Araneta Clark City. Coliseum doon. Yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Nueva Ecija. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista. Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, mga Pilipino. anak na mga GID. Bananahiya. Ganon, PhilAm. Marami rin basketball. Oh, hihina ang negosyo ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron doon Kasi meron na Tatakos doon. ang mga ilong. Tatakos ng mga ilong. Nakaalala nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryenteng gagamitin. Tubig, na lagi nang walang tubig. Pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo Bulacan. ma'am, parang